7 years matapos patayin ang kanyang pamilya, bumalik si Angelo sa Lawless District at nagbalik tambalan kasama ang kanyang dating kaibigan. Nagtataglay sila ng bagong paraan ng pamumuhay, kung saan si Angelo ay nakumbinsi si Cordio, isang kaibigan mula sa kanilang kabataan, na magbenta ng alak sa mafia. Dahil dito, nakakilala sila kay Nero Vanidi, ang anak ni Don Vanity, at Bono Clementi, kaibigan ni Nero. Ang pamilya Vanity ay naghahanap ng paghihiganti matapos madiskubre ang patuloy na pagsira sa kanilang smuggling operations, na nauwi sa kamatayan ng isa sa kanilang kabataang runner. Isinagawa ang isang kasal sa mansion ni Don Vanity, kung saan ikinasal ang anak na si Bo at si Ronaldo. Ngunit kahit na may kasayahan ang pagdiriwang, nararamdaman ang pamilya ng di katiwasayan sa likod ng eksena. Nais ni Bono na maghayganti para kay Arturo Tronco, kaya't tinutulungan siya ni Angelo sa kondisyon na mabigyan siya ng pagkakataon na masilayan ang kanyang tribo. Sa plano na patayin si Fango kasama si Cerrito, hindi ito nagtagumpay, ngunit nakuha nila ang kanyang bodyguard na si Serpent. Nakatuklas si Bono na ang kanyang knife ay pareho sa ginamit sa pagputol sa lalamunan ni Tronco. Isinagawa ni Bono ang pagpatay kay Serpent sa harap ng puntod ni Tronco, ngunit biglang dumating si Angelo at binaril siya sa tiyan pagkatapos magpakilala at ipahayag ang kanyang motibo. Pagkatapos marinig ang maling impormasyon tungkol sa kamatayan ni Bono mula kay Angelo, nagalit si Nero at hiniling na dalhin siya upang makita ang bangkay ni Serpent. Ngunit pagdating sa lugar kasama si Barbaro, napagtanto nila na wala na ang katawan ni Serpent, na nagdadala ng panganib kay Angelo. Inalok kay Angelo ang opsyon na hanapin ang katawan ni Serpent o mapatay ni Nero. Sa bar ni Cerrito, pinapakita ni Cordio na aminin ni Cerrito ang nangyari sa katawan ni Serpent. Sa di inaasahang pagdating ni Angelo, narinig niya ang sinabi ni Cerrito at Cordio tungkol sa pagbenta ng katawan kay Scusa, isang korap na pinuno ng Federal Bureau of Prohibition. Inutusan ni Angelo si Cerrito na dalhin siya sa katawan ni Serpent. Dumalaw si Scusa kay Don Vanity at inaalok ng suhol upang itago ang krimen na isinagawa ni Venetos, ngunit inidemand ni Don Vanity na makita muna ang katawan. Dinala ni Cerrito si Angelo sa katawan ni Serpent sa ilalim ng pangangalaga ni Nero, na ini-spy ni Fango. Si Tigre ay tinorture ni Fango at Gato para mag-amin, ngunit narinig nila ang isang basag na bintana at pumasok sila kasama si Tigre, na nakakita kay Nero na papatay kay Serpent. Nang maganap ang palitan, nagtagumpay si Angelo sa pagsunog kay Serpent, na sumusuot sa kasuotan nito. Matapos ang shootout, nakatakas sina Nero at ang iba. Sa pag-atake ng Venetos bilang pagsalungat sa oras ng paghihiganti, umabot sa boiling point ang tensyon sa pagitan ng mga pamilya. Binalaan si Nero ng kanyang kapatid na si Freight na may ultimatum, at pinagsabihan siyang magtago ng sandali. Inirerekomenda ni Angelo na sumama sa kanya si Freight, bagaman ayaw nito, ngunit tinanggap ni Nero. Nag-a-adjust sina Angelo at Nero sa buhay na naging assassin sila, subalit may isa na nagsusubok na pumatay kay Nero. Bagamat hindi siya nakakapatay kay Nero, napansin ni Angelo ang hindi pagkakatugma sa sulat at sa kanyang alaala ng massacre. Pagkatapos mabaygo sa pagpatay kay Fango, nagdeklara ng truce ang pamilya Orco, ngunit nagdulot ito ng hindi magandang sitwasyon para sa ibang partido. Sa tulong ni Cordio, lumikha si Nero ng bagong uri ng alak na inspirado sa ideya ni Barbaro. Sa kanyang pagbalik sa mansion ng Vanity, nag-ambush si Ronaldo at si Freight kay Nero, ngunit nabigo sila dahil sa katapatan ni Volt. Si Tigre, ang capo ni Nero, ay nasugatan habang tumatakas sa Venetos. Nagkaroon ng pangangailangan ang mga Venetos na maghayganti, at umabot ito sa boiling point. Iniwasan ni Nero ang utos ni Don Vanity, at sinabihan siyang magtago. Itinuturing ni Don Vanity na si Ronaldo ang may hawak sa cadenang ng kanyang strings. Sa tulong ni Cordio, gumawa ng deal si Angelo kay Fango para sa isang doktor. Patuloy ang pagsisikap ni Angelo at Nero na alisin si Don Orco. Isinagawa ni Angelo ang isang plano upang hulihin si Orco pagkatapos ng laban, at inihatid ito ni Nero kay Fango kung saan binunot at ipinaanod ni Nero ang katawan ni Orco sa kanyang mga tauhan. Nakamit ni Fango ang lahat ng ari-arian ni Orco at kinilala siya ng autoridad bilang bagong leader. Sa isang usapan kay Cordio, napagtanto ni Angelo na hindi si Orco ang nagpadala ng sulat. Dahil sa pagtaas ng presyon mula kay Ronaldo at tulong ni Angelo, nagkaroon ng hidwaan sa loob ng clan ni Vanity. Sinubukan ni Angelo na patayin si Ronaldo kasama si Volt nang walang kaalaman ni Nero, ngunit nabigo. Pinatay ni Angelo si Volt sa isang kagubatan malapit sa teritoryo ng Vanity. Iniisip ni Freight na si Nero ang nagplano ng lahat nang makita ang kotse na may lamang si Volt. Inirebelde ng mga tauhan ni Fritz laban kay Ronaldo at sumunod kay Nero, na nagpapatunay na si Nero ang nagwagi somehow.
Inusar ni Angelo ang pamilya ni Nero, na nagresulta sa kamatayan ni Ronaldo at Fritz, na nag-iwan ng mob family at ang kanilang hindi pa isinilang na anak. Si Nero na lamang ang natirang vanity at ipinangako niyang gagawin ang lahat para mapanatili ang kanyang ama. Ang bagong leader ng Bureau of Prohibition ay nagsimulang mag-crackdown sa mga pamilyang nag-aaway. Gusto ni Fango sirain ang Venatos matapos magsimula ang investigasyon ng Delphi sa Lawless Heaven brand ni Nero na ibinigay sa kanya ni Fango. Binalaan ni Nero si Delphi ng ilang beses, ngunit hindi ito bumitiw, kaya't inutos ni Nero na patayin ang kanyang pamilya. Bagamat hindi namatay ang pamilya ni Delphi, takot na takot ito, kaya't iniwan niya ang investigasyon. Ginamit ni Fango ang pagtataksil ni Cordio para patayin si Nero, ngunit palaging nabibigo. Nang makita ni Fango ang Lawless Heaven ni Nero mula kay Scusa, sinubukan niyang ipaalam sa Venatos ang tungkol sa Tridor, ngunit nauna si Cordio na pumatay sa kanya. Habang si Cordio ay naghahanda na sumakay ng tren upang tumakas sa Lawless, nahuli siya ng Venatos. Binugbog siya at tinorture, ngunit nanatili itong tikom ang bibig. Tinawagan si Angelo ni Cordio sa gitna ng gabi para humingi ng tulong, ngunit binyantaan siya ng isang hindi kilalang tao na patayin si Nero. Pinatay ni Nero ang nag-iisang anak ni Vincent. Plano ni Nero na palawakin ang kanyang market sa alak sa buong Illinois sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga Galassia. Nadidiscover ni Angelo ang totoong nagpadala ng sulat. Nakipag-usap sina Angelo at Gonzo tungkol sa motibo, blackmail, at plano sa hinaharap bago bumalik si Angelo sa kanyang lugar ng kapanganakan para sa isang business deal sa Galassia sa Chicago. Nalaman ni Barbaro na kasama si Cordio nang umalis si Angelo sa barko, kaya't tinawagan ni Gonzo si Cordio na bumalik at iligtas si Angelo mula sa kamatayan. Tinawagan si Angelo ni Don Nero Vanity para sa investigasyon, at nagutos siyang inspeksyonin muna siya bago pumasok sa mansion ng Vanity. Sa gitna ng investigasyon, bumungad si Cordio sa opisina ni Nero at ipinaliwanag kung bakit siya nagtridor kay Nero. Inutusan ni Nero si Angelo na patayin si Cordio upang ipakita ang kanyang kahusayan. Dumating sa Lawless si Don Palacia at ang kanyang pamangkin na si Striga para sa grand opening ng Vanity Playhouse. Samantalang nagkakaroon ng huling paghahanda para sa malaking palabas, nabigo ang plano dahil hindi napapatay si Del Toro, kahit na pumatay si Angelo kay Del Toro. Pinansin siya ni Barbaro at Tigre at dinala siya sa basement para imbestigahan. Sa ilalim, nabasa ang sulat ni Angelo. Iniwasan ni Tigre na igiit kay Nero at kay Gonzo na igiit na si Angelo ang may gawa. Ngunit itinutok ni Barbaro kay Tigre na huwag muna sabihin kay Gonzo at hintayin lang siya. Ngunit nakagawa siya ng paraan para patayin si Barbaro at palayain si Angelo. Pagkatapos ay itinuring ni Angelo na siya ang nakatakas at pumatay kay Barbaro. Ibinigay ni Gonzo ang sulat kay Nero upang malaman kung sino si Avilio. Sinubukan ni Nero pigilan si Gonzo, ngunit hindi siya nagtagumpay. Matapos ang matagalang laban, nakarating si Vincent at Ganzia, kaya't pinapapatay ni Angelo si Vincent upang pahiyain si Striga at pahirapan ang Venatos. Ang pagsasarili ng pamilya Vanity ay papunta na sa wakas, at sinabi ni Vincent kay Nero na ang lahat ay walang kabuluhan. Ang mga tauhan ni Striga ay pumapatay ng bawat Vanites na kanilang nakikita, at ang Venatos ay labis na mahina para sa digmaan. Natuklasan ni Nero ang lokasyon ni Angelo at inakay siya mula kay Striga at kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ikwento ang lahat kay Nero, umalis sila ng Lawless kasama si Cerreto at sinamantala ni Nero ang pagkakataon na agawin ang sasakyan niya kay Angelo. Bumiyahe sina Angelo at Nero upang makita ang Atlantic Ocean sa gitna ng Nagel-alabang mga pamilya at isang naghihingalong imperyo. Tinanong ni Nero si Angelo kung nasiyahan na siya sa kanyang paghihiganti, at sinabi ni Angelo na hindi ito nagdulot sa kanya ng tunay na kasiyahan at lahat ay walang kabuluhan. Naalala ni Nero ang huling mga salita ng kanyang ama at nagalit, sinaktan si Angelo at iniwan siya sa tabi ng baybayin.